alright. Magandang tanghali po sa ating lahat. And once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch, wherein we are receiving a bunch of spiritual lunch. Magandang tanghali po sa lahat ng mga nasa North, South, East, and West corner. And to our viewers worldwide and nationwide, magandang tanghali po sa inyo lahat. And shout out to all the fathers ng North, South, East, and West corner. This is our episode. Friday episode is the Father's episode. TBL Fridays ay Father's episode, announcements episode, and usapang lalaki na naman tayo mga kapatid. And please do not forget to send your pictures that you are watching our program, alright? Send your pictures that you're watching the program. Shout out to all the South Border fathers na nandiyan dyan. Shout out sa inyo lahat. Namatay yung monitor natin. Shout out sa inyo lahat. And ganun din naman po ay shout out din sa ating mga nanonood ng mga mission pastors na nandito. Magandang tanghali sa inyo lahat. Send your pictures, South Border Fathers, and shout out kay Daniel Isaac and to my wife. Hello sa inyo, babe. Magandang tanghali sa inyo dyan. Enjoy the lunch. And of course with me ay ang ating pong dalawang co-host na kasamahan ko po. Walang iba kundi si Sir Rudy, Sir Noel. Magandang tanghali sa inyo, sir. Amen. Isang mapagpalang tanghali muli sa bawat isa po sa atin at salamat sa Panginoon na ang Father's Edition ng Baptist Lunch ay umeere na naman upang pag-usapan natin at talakayin natin yung kabutihan at kagandahan ng Panginoon sa ating buhay at maitaguyod natin ang ating pamilya sa kadakilaan ng Panginoon. So binabati ko po ang bawat isa. At binabati ko po yung ating kasama na po natin dito, yung ating mission pastors, mga mission pastors natin. Yes. Andito na po si Sir Ian Cuares. Magandang umaga po sa iyo, sir. At gayon din po sa aming area, sa West Bank family. At gayon din po sa bawat isa po sa inyo, isang mapagpalang tanghalian po sa inyo at sa aking pamilya, kay Sister Cynthia at kay Pauline at Tricia, isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa po sa inyo. Yes. Amen. Sir Rudy. Amen. Muli, magandang tanghali po sa lahat ng nanonood sa atin sa Facebook Live at sa lahat ng mga tatay na nandyan sa kanilang mga opisina, tahanan at kung saan man naroong kayo. Magandang tanghali po. At ngayong tanghali ay meron na naman po kaming inanda na pagpapala na handang ibahagi para sa bawat isa. So wag po kayong aalis at patuloy ninyong hikayatin na ang bawat pamilya ay matuto at umupo sa usaping ito upang sa ganon yung pagpapala na hinanda ay makamtan din nila. Magandang tanghali sa aming area, ang Makati Central Family. Nakita ko na po si Brother Mike Calara, ang tatay ni Sir Michael. Ayan, good afternoon sa inyo at syempre kay Nanay Bel, kay Joji. Good afternoon. At siyempre sa maganda kong asawa, Aro, good afternoon sa iyo. Ingat ka lagi. Love you. Amen, amen. Shoutout din ako sa pinakaunang sender namin ng picture sa area na fathers na watching. Ay, shoutout kay Sir Ryan Castillo. Yan. Alright. And nakikita ko nandito yung mga Si fathers. Pastor Rick Belmonte dito, sir. Send your pictures po. Send your pictures. Sa lahat Saka si si 6'2" Randy Labaw. Andyan? 6'2". Oo, ayan. Andyan. May ito, 6'2" ka pa. Hindi, yun yung palayo niya sa akin. 6'2". Ayun yung pala. 6'2". Parang ang layo ng palayo. Magandang tanghali sa iyo, kapatid. 6'2" Labaw. Amen, amen. And shoutout din kay Sir Marjon Era. Yan, sa area namin dito. Magandang tanghali sa inyo dyan, Sir Michael De La Cruz. Yan. Send your pictures, mga kapatid. Yung nasa kahit yung mga nasa area, sa ibang areas, send your pictures that sa mga area GC ninyo, mga fathers, that you're watching the program. That will be a great encouragement. Amen. Alright, so dako po tayo sa ating pinag-uusapan para masulit natin at bumagsak tayo sa tama nating oras. Alam nyo, mga kapatid, ay isa sa mga pinag-usapan natin, Sir Rudy, Sir Noel, last Mother's episode, ay may pinag-usapan, sinabi ko doon na you cannot commit if you cannot submit. Yes. You see? Alam mo, sir, bagamat sinabi natin yan sa mga mothers, kasi may sinabi ganyan, we also have to submit Yes, sir. Kasi tayo naman, ang submission natin parehas ay both the father, the mother, or the husband and the wife, both will submit to the Word of God. Both has to submit pagdating sa salita ng Diyos at sa plano ng Diyos. Bagamat
magsasubmit sa pamantayan ng pamamaraan ng Diyos. Amen. Because That's right. if you're not willing sa bagay na yan, it will be hard, lalo na sa galang natin, sabi ko nga, sa mga mothers, dun sa episode ng mga mothers, dahil sa may pamamaraan ang mothers in a way that they can find a way for that. Even naman sa mga fathers, kakaiba naman sa ating mga tatay ay ang pride naman. You see, that's the main problem. Yan naman yung pinaka-problema natin ay yung pride. You see, kaya ko po sinasabi yan, it's because kaya minsan yung commitment natin to lead, commitment natin sa leadership sa ating pamilya ay hindi natin magampanan because you cannot lead if you're not willing to obey. Yes. Maliwanag naman yan. You see? So, yagi nating tinuturo yan. You'll not be willing to lead or you will not be able to lead if you're not willing to obey. You see? Because kaya nga natin sinasabi, kaya minsan, we have to make a commitment sa bagay na ito. Pagdating sa pangunguna natin sa ating pamilya, it's because of the reason na pag hindi po natin nilagyan ng commitment yan sa Panginoon, makikita po natin that even, bagamat sabi ko nga sa mga young people kagabi, Sir Rudy, Sir Noel, hindi nila dapat ibase yung commitment nila sa kanilang mga magulang o sa kahit na sino tao. Ganon din naman sa atin. Kaya tayo nagli-lead, crucial naman yung part natin because we are leading because we have to guide them how they have to make a commitment. Yes, Yan. Kaya nga, pagdating sa bagay na yan, mapapaldo tayo sa bagay na yan, magkakaroon tayo ng butas sa bagay na yan, magkakaroon tayo ng problema sa bagay na yan if we will not commit on leadership. You see? Katulad ng preaching ni Pastor nakaraan, commit to love. You see? How will you lead if you cannot commit to love? You see? And when you commit to love, you will be able to commit to lead as well. Pero kung hindi mo nga masusunod, hindi ka committed sa obedience sa salita ng Diyos, it will really be hard for you, fathers, to make a commitment towards God para sa ikalalago mo personally at sa ikalalago ng pamilya mo. Sir Rudy, yung mga napag-usapan natin, pwede ka makapag-share ng onting recap lang kasi weekly tayo. Matagal-tagal tayo nag-Biyernes eh. Yes, sir. Yes, sir. Lumipas tayo ng 1 linggo bago tayo. Baka mabigyan mo ng konting recap yung mga kasamahan natin. Amen. Doon po sa ating mga tinalakay last week before pa po tayo nag-revival mga kapatid ay tinalakay natin diyan yung Proverbs chapter number 16 in verse number 3. At atin po ditong hinighlight ito pong commit thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established. So dito po ay hinamon natin ang bawat tatay na talagang yung kanyang commitment sa Panginoon ay mas pag-igihin niya pa. Sapagkat alam natin na kapag ang isang tatay ay nag-commit sa Panginoon, inalis niya yung reservation niya sa Panginoon, kundi ibubuhos niya yung buong tiwala niya sa Panginoon, ay talagang mararanasan ng isang tatay ang kapangyarihan ng Panginoon. At doon nga, masasabi ko na napipigilan ng reservation yung ating conviction dahilan sa andoon yung yung resistance natin ayaw nating ibigay lahat sa Panginoon kaya napipigilan. Kumbinsido na tayo andun na po yung convicted na tayo pero dahil may reservation tayo kaya nagre-resist tayo. So yun yung mga bagay na yun na pumipigil sa atin mga kapatid. At makikita natin doon na dahilan sa reservation natin ay parang andoon yung hindi mo basta-basta ibinibigay, hindi ka willing na magsakripisyo Yung halimbawa, katulad doon, hinamon natin sila patungkol sa pagdalo sa revival. Yeah. So, doon pa lang, mayroong ka isasakripisyo. Bakit natin gagawin yon? Para mismo yung ating pamilya ay malid din natin sila doon upang nang sila rin naman ay mag-commit sa Panginoon. Pero masabi ko nga, not willing to sacrifice, bunga nga na mayroong reservation sa kanilang puso. So, hinamon din natin sila na tayo bilang anak ng Diyos, mga kapatid, ay talagang dapat ipakita natin na tayo nga ay committed din sa pagiging anak ng Diyos. At doon nga tinalakay natin na mahirap yung ikaw ay may karelasyon
nasa in relationship ka pero hindi mo maipakita yung commitment mo na ikaw nga ay committed doon sa karelasyon mo. So, bilang anak ng Diyos, ipakita natin na talagang committed tayo sa pagiging anak ng Diyos. Kaya naroon talaga yung lubos na pagtitiwala natin. So yun yung mga bagay na natalakay natin at sabi nga ni Sir Noel doon, hindi tayo takot na mag-commit. Sapagkat hindi nga naman talaga tayo binigyan ng spirit of fear, kundi po yung espiritu ng pagmamahal ang ibinigay sa atin. Amen. So yun yung pinaka-the best doon. Kaya nga yung reservation natin, alisin natin yon kasi hindi kailangan yon para sa taong ito. At ang kailangan natin ay yung humakbang pa para mas makita natin kung ano pa ang mga bagay-bagay na hinanda ng Panginoon sa atin na makakamtan din natin kung tayo ay magpapatuloy lamang sa pagsunod sa Kanya at andoon yung submission natin sa Kanya. Mangyayari yan kung talagang andoon yung lubos mong pagtitiwala Sapagkat yung commitment, mga kapatid, makikita natin din, hindi natin maaalis yung salitang trusting in God Kasi kung may problema ka sa pagtitiwala sa Panginoon, magkakaroon ka talaga ng problema sa commitment. Amen. Kasi meron kang problema sa pagtitiwala Kaya dito pa lang, i-battle na natin ito, bigyan na natin ito ng pansin na sa oras na ito, sa taong ito, mga kapatid, ay magle-level up na tayo sa bagay na yan. Amen. Aalisin na natin yung reservation natin sa ating puso, kundi ipakikita natin na willing talaga tayong mag-submit sa Panginoon. Willing tayo na ipakita na kung ano yung nais niya ay handa tayong sumunod. Sapagkat yung salitang, sabi nga, yung salitang commitment, hindi mo maalis doon yung salitang dapat consistent ka. Kasi yung sabi nga ni Pastor yung commitment, nagdi-demand po yan ng consistency, mga kapatid. Kaya hindi po pwede yung paputol-putol at hanggang doon ka lang and then sumunod na araw, wala ka na naman. Kaya nga kung nag-commit ka, ituloy mo. Huwag mong pigilan, huwag kang uminto, kapatid. Bakit? Kasi yung momentum na ikalalago mo ay nauudlot bunga ng humihinto tayo. Kaya mga kapatid, pakita natin yung tinalakay nyo, sir, sa mothers. Gusto ko yun. Pambira, nakahamon nga talaga sa akin yun. Bakit ka mo? Sapagkat totoo naman sa mag-asawa. Andoon totoo na submit yourself one to another. Pero talagang ang commandment ay mag-submit talaga tayo sa Panginoon at sa salita ng Diyos. At maipapakita natin yon, mga magulang, yung submission natin ayon na rin sa pagsunod natin sa Kanyang salita. So yun ang pinaka-the best doon. Kaya ang lagi nating challenge para sa taong ito, alisin mo yung reservation mo. Alisin mo, hindi kailangan yan. Hindi kailangan yan, tatay, hindi kailangan yan. Kundi, iba yung pagpapahalaga sa gawain ng Panginoon at ipakita mo na totoo kang mananampalataya. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Andoon ang pangako ng Panginoon. Impact, pamira. Yun yung pinakamaganda kasi meron kang pinangahawakan na pangako ng Panginoon. So, di po ba? Alam nyo, ang mahirap sa atin, madali tayong maniwala sa pangako ng tao. Pero kung alin naman ang pangako ng Diyos, doon pa tayo nagdududa. Parang hindi tuloy tayo mananampalataya niyan. Kaya makikita ninyo, nagkakaroon talaga ng problema dahilan sa bagay na yon. Kaya itong taon na ito, mga kapatid, i-design nyo talaga ito ng ating pastor. That is na ito ay maging year of commitment. Amen. Kaya kung ano man yung ating na-commit na noon, ito yung panahon para ma-renew ang ating mga commitment, ma-remind tayo sa mga bagay na ating ng mga ikinumit at makapagpatuloy muli sa mga bagay na iyon. Upang sa ganon, kung ano man yung ating mga bagay na ikinumit, lalong-lalo na sa pangangalaga sa ating pamilya, higit natin bigyan ng pansin yan, mga tatay. Kasi importante po ito. At sabi nga, lahat naman hinahanap natin yung paraan na ikabubuti pa ng ating pamilya. Right. At wala na talagang iparaan, kundi maliban na lang ang sundin ang paraan ng Panginoon na siyang inuutos niya sa atin. At yun ang binigay na paraan ng Panginoon ito gawin natin. Ito ang gagawin natin. Huwag na tayong gumawa pa ng iba pang daan
o iba pang paraan sapagkat masalimuot pa yun eh. Samantalang ang salita ng Diyos, aprobado na ito ng Diyos, proven na ito ng mga taong lubos na nananalig, nasubukan na ng mga nauna pa, at kaya nga may mga patotoo na siyang ibinibigay sa atin upang hamunin tayo at ipakita na ang katapatan ng Panginoon at yung kanyang mga pangako ay totoo. Doon pa lang mga kapatid, yung ebidensya talagang hindi naman magsisinungaling eh. That's right. Kaya humakbang na tayo mga kapatid para sa taong ito. Huwag tayong matakot na mag-commit sa Panginoon sa mga bagay-bagay na mas ikagaganda pa ng ating relasyon sa Kanya at ikabubuti rin ng ating mga pamilya. Sir Jao. Yeah. Alam mo, totoo yun, sir. Kasi isa sa mga dapat natin, una, pinag-usapan natin yan last time, yung reservations na yan. You see, that will really block our commitment kapag may reservations tayo sa Panginoon. And also, not only that, kapag may setback tayong thinking na yun yung sinasabi ko kanina eh. Not only the reservations, but the pride itself. Yeah, Yun, amen. Yun. Yeah, actually, it will be hard for us to make a commitment before God kapag nandiyan dyan yung pride. That's Toxic true. yan. Hindi, Tama yan. sir? Toxic yan. Totoo yan. Toxic yan. Toxic talaga yan. Lason yan eh. Yes, sir. You see, and minsan, alam naman natin yan. Sabi ko nga, mga usapang lalaki ito eh. Tanggapin natin yung katotohanan na hindi naman talaga nating ipinapahayag na ma-pride tayo eh. Yes, sir. That's right. Pero na Amen. ipapasabi ko nga, napakasimple ang tao. Ang Kristiyano, madali nating malaman kung tayo ay ma-pride. Simple Totoo lang. yan. Yes. Pagkahirap tayong sumunod sa salita ng Diyos, ayaw nating piliin, sundin ang salita ng Diyos. That's the point na nagbi-build up yung pride sa puso natin. At that's Yun. the point na pumapasok at na nagko-control, nagte-take over yung pride natin. Yeah, You see? amen. You see, Amen. bakit? Because, kung tutusin, siyempre, ito na nga, sabi ko, very basic question, Sir Rudy, Sir Noel. Tataas pa ba yung plano natin sa plano ng Diyos? Tama yun. Di ba? Ayos yan, sir. Yung Ayos. salita Tama natin sa yun. pamilya natin, Amen. mas garantisado ba yung may papangako natin sa pamilya Amen. natin kaysa sa may papangako ng Diyos para sa pamilya natin? Tama yun. You see, mas may kasiguraduhan ba ang pagbuhay natin sa pamilya natin kaysa pagbuhay ng Diyos sa pamilya natin? Yeah, that's So right. as you can see, Good point. as you can see, para sa lahat ng mga tatay, makikita po talaga sa lahat ng mga leaders of the family, makikita po nating lahat mga kapatid na wala naman talaga tayong binatbat sa Diyos. Yeah, amen. Alam po That's natin true. yan. Wala naman Amen. talaga tayong itatapat sa Diyos. Amen. Pero ang pinupunto natin dito is that nagkakaroon tayo ng problema in a sense na nahirapan tayong magawa ng commitment sa Panginoon kasi alam mo yun, meron tayong sariling meron tayong gustong mangyari sa buhay Yun. natin. May gustong patunayan. May gusto tayong patunayan para Yeah, sa pamilya amen. natin na kung saan iisipin mo na mas hindi naman yan kumbaga sa hindi man yan magiging mas legit kaysa sa kayang pakita ng Diyos eh. Yeah, that's true. Yeah, amen. Diba? Hindi natin sinasabi na huwag kayong magtrabaho whatsoever. No, hindi yun ang punto dito. Ang punto dito, pamamara, kasi kahit nagtatrabaho ka man, o ikaw mismo ay may business na, both ways, Yeah, you see, amen. both ways ay kailangan natin yung pamamaraan ng Diyos. Yeah, amen. Yes. You see, That's hindi true. natin sinasabi na hindi ka kikilos. No, hindi yon. Ang pinag-uusapan natin sa pagbuhay is that yung pamamaraan ng pagbuhay. Yun. Yeah, Amen. amen. Yung sistema ng pagbuhay. Yeah, that's right. You see, That's yun yung right. pinupunto natin dito. Kaya nga po, para sa lahat ng mga fathers, bisa pagka reservations and now he's the pride, these are the things that blocks our commitment to God. Yes. Amen. Ito Amen. yung mga bagay na dapat nating bantayan sa sarili natin. Baka ito yung kadahilanan kung bakit hindi tayo makapag-commit sa Diyos. Yun. Amen. That's true. Yeah, yan yung dahilan. Yan yung Yeah. dahilan kung bakit hindi tayo makapag-commit sa Diyos. Kaya ako sinasabi yan sa atin. Again, I'm telling you, napaka-importante yan pagdating sa pride. Kasi lalo na tayo, lalaki tayo eh. Yes, sir. Yeah? Amen. Yun yung sinasabi mo kanina kay Noel eh. Meron tayong Sir Noel eh. Meron tayong gustong patunayan. Yeah, amen. That's pride. Yeah. Pride. You That's see? true. That's Amen. pride. Ano ang gusto nating patunayan na hindi kayang patunayan sa atin ng Diyos? Yeah, amen. Amen. That's Yeah, true. yeah. Amen. You see that? Good No, point. kaya ako po sinasabi yan. I'm just saying, most of you sa mga sa inyong mga fathers, you might think that you have your own way of doing this and that. You have the plans for this, for that. Yeah, Pero amen. that's yours. Yeah.
Kaya nga sabi ko, hindi natin nakikita yung pwedeng gawin ng Diyos sa pamilya Yun. natin. Hindi natin pwedeng Amen. nakikita yung pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. It's because of the reason na you're all blocked. Mhm. Block. Yes. Anong unang-unang nagbablock sa'yo? Isipan mo. Kaya nga sabi ko sa young people kahapon, nami-miss ng maraming sa TBL Thursdays natin for the young people. Sabi ko nga sa kanila, doon sa Proverbs chapter 16, ang nami-miss nila doon, yung 1 and 2. You see, kasi pagka gagawa ka ng full agreement, Sir Noel, Sir Rudy, sa Panginoon, Yeah. that includes your heart and your mouth. That's Yes. Amen. that's Amen. Out of the abundance of the heart, the mouth mouth speaketh. speaketh. So kung ano Yeah. man ang bibitawan mo ng agreement mo sa Diyos, that's it. Yeah, amen. Hindi magiging maganda ang bitaw mo na agreement mo, kasunduan mo sa Diyos kapag ka hindi preparado yung puso mo doon. Yeah, Hindi amen. pwedeng magsalungat, hindi pwedeng hindi magtagpo. Kasi kailangan magtagpo yung puso mo at saka yung bibitawan mo. At saka ang higit sa lahat, Sir Joe, kinakailangan gawin mo. Yeah. Kung ano yung sinabi mo, dapat Kaya nga yun Patunayan yung mo. sinabi ko kagabi, Yeah. kahapon. Sabi ko nga, doon sa Book of Ecclesiastes, sabi ko nga sa mga young people, sa Book of Ecclesiastes chapter 5, ano sabi doon? Be not rash with thy mouth. yeah. You see, pati yung puso dinamay doon sa Ecclesiastes chapter 5 because Totoo yan. that's how it is eh. Mhm. You see, That's kaya ako sinasabi yan, it's because, try to think of it sa mga fathers, no? Isipin natin, let's come to the reality of life, Yeah. di ba? Pagdating Amen. natin sa relative life issues, titingnan natin ngayon, ano ba talaga ang naghihinder sa ating lumago? Yun. Good Yeah. question. It's just Amen. pride. Yes, Yeah. sir. Wala na tayong iba eh. Hindi mo pwede Yeah. sabihin na yung trabaho mo, no? Tanggalin mo yung pride mo, hindi ka kakayanin ng trabaho mo. yeah. Di ba? That's right. That's right. Maring akala mo, ang bubuhay sa pamilya mo ay yung ginagawa mo, no? Tanggalin mo yung pride mo. Magtrabaho Yeah. ka lang, ipagkatiwala mo Oh. the rest sa Diyos. Mabubuhay That's- pamilya mo. Amen. You see? That's true. Kaya minsan sinasabi nga ito na madalas naman nababanggit ito ng ating mahal na pastor. Babalik na naman tayo dun sa pagkakilala mo sa Diyos. Madali ka, parang yung preaching niya last Wednesday, di ba? Madali lang magsabi na, kaya nating sabihin na, I love the Lord. But we Yeah, cannot amen. love our neighbor as ourselves. Yeah. Di ba? Sabi yeah, nga yeah. ng Diyos, kung yung hindi mo nga kung yung mga nakikita mo nga, hindi mo kayang mahalin, Mahalin. paano mong patutunayan sa akin na kaya mo akong mahalin na hindi mo ko nakikita? That's true. Di ba? Amen. So the same thing din. Pagdating sa bagay na ito. That's In fact, right. yung Amen. ginawa kong Sir Rudy, Sir Noel, ginawa kong illustration kahapon. Gusto ko sana talaga yun para sa mga fathers eh. Pero may mga nagtatrabaho na rin kasi ng mga young people and it's not, at least connected yan, applicable sa lahat. Dugtong-dugtong eh. Yes, sir. You see? Yeah, amen. Sabi ko, minsan, ang commitment natin sa ating mga fathers, so sa mga leaders of the family, Mm-hmm. ang commitment natin ay sa earthly life, but we cannot focus or even make a commitment for the spiritual life. Yeah, that's For right. the heavenly Amen. life. Amen. You see, That's true. nakatuon tayo sa pagbubag. Sinabi nyo, siyempre sir, hindi ako makagawa ng ganitong commitment sa Panginoon, Brad. Kasi alam mo naman, kailangan, kumain tayo. Tinan mo, saan ka nakakumit? Yun. Sa isang buhay na lililipas. Sa Yeah, isang buhay na amen. may tatapusan. That's Pero yung true. buhay na walang katapusan, yun ang hindi mo pinagkukumitan. Yun. Which is yun Tama. nga sinasabi ko, Sir Rudy, Sir Noel, yung pa yung pinakamahalaga kasi yun yung tatagal eh, di ba? Ano Yes, masabi mo amen. dyan, Sir Noel? Yes, sir. Alam niyo po, ito, maganda tong binabanggit ni Sir Ivan dito sa comment section natin. Sabi niya rito, Amen, sir. Sabi po ni Pastor Hill, balikan natin kung sino tayo dati bago tayo naligtas. Kaya wala po tayo pwedeng ipagmayabang sa Diyos. Sa totoo naman po, Sir Yes, Rudy, sir. Yes, sir. no? Yes, sir. Lagi ko na ikikwento sa iyo ang aking buhay bago ako maligtas. Totoo yan, sir. Diba? At ang bawat isa sa atin may karanasan. Di ba po? At babalikan natin yung buhay natin nung tayo unbeliever pa at ngayon na nasa Panginoon na tayo. Yeah. At isang magandang palaisipan to at na dapat lagi natin na isa sa isip o makita kung ano ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Lalong-lalo na, of course, hindi lang sa ating buhay, at sa buhay ng ating pamilya. Napakahalaga po sa atin, mga kapwa ko ama ng tahanan, na makita po natin yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay at makita natin na sila ang ating mga pamilya, ang ating mga anak, at ating may bahay, ang ating asawa, ay namumuhay din ayon sa ating pananampalataya. Alam niyo po, dalawang bagay po ang nakikita ko po rito sa pagdating sa commitment. Sabi nga ni Pastor, commit ay talagang to cut
off, di ba, Sir Rudy? Yes, sir. Sabi, Yes, sir. marami ka dapat na tanggalin dito. Oo, yung option na yun. O, mga yung mga options. Kasi lahat ng options, pwede, maganda sa ating pananaw, di ba? Pero ano ang mga dapat mong tatanggalin dito para yung commitment natin ay mapagtibay sa harapan ng Diyos. At alam niyo mga kapatid, pag gumawa po tayo ng commitment, dalawang bagay lang po ang dapat pwede nating pagkomitan, no? Magko-commit tayo sa Diyos or magko-commit tayo sa mundo. Yeah. Oh. At kung titimbangin natin mga kapatid, sabi nga po ni Sir Joe kanina, ay talagang makikita natin kung saan po talaga tayo dapat mag-commit bilang isang tatay, no? Kasi marami po tayong mga pamamaraan, no? Kailangan din na po natin i-examine ito sa ating buhay, makita natin, i-evaluate natin kung ano ang kalagayan na ng ating pamilya pagdating sa ating pananampalataya. Kung yung paglilingkod ba nila o ay talagang tumataas ba, umaangat ba o lalong lumulubog. Yung involvement nila sa church, ay yung katapatan nila sa Diyos, ay talagang malulugod ba ang Diyos? Ano po, katulad nga ng sabi ni Sir Joe kanina, hindi po nangangahulugan na hindi na tayo pwedeng magtrabaho. Yeah. No? Kasi ang Diyos galit sa tamad eh. At dahil tayo, mga kapwa ko ama ng tahanan, tayo yung inatasan ng Diyos na mag-provide ng pangangailangan ng ating pamilya, ay kinakailangan talaga natin magbanat ng buto. At kinakailangan natin magtrabaho. At isang magandang prinsipyo dito, mga kapwa ko ama ng tahanan, yung sabi ng ating mahal na pastor, sa ating trabaho, kasamain natin ang Panginoon. At sa lahat ng ating gagawin, isasama natin kasama natin lahat ng Panginoon. Kasi makikita po natin diyan yung kapangyarihan ng Diyos kapag yung kagustuhan ng Diyos. Kaya nga sabi nga doon sa Mother's Edition, kinakailangan natin mag-submit. And of course, kanino tayo magsasubmit? Of course, sabi rito ng Bible, ano? Sabi po rito sa Psalms 127 verse 1, napakaliwanag po ito. Para hindi po tayo gumawa tayo ng sarili nating kaparaanan, mga kapwa ko ama ng tahanan. Sabi rito ng Bible sa Psalms 127 verse 1, except the Lord, kita mo? The Lord build the house. Okay? They labor in vain that build it. Okay? Except the Lord keep the city, the watchman wake but in vain. So makikita niyo po mga kapatid, kapag hindi po natin kasama ang Panginoon sa ating pagdedesisyon, sa ating commitment, lahat ng bagay po na ating pinaggugugulan ng oras, lakas, ay makikita mo, mawawalang kabuluhan po lahat yan. Pero kapag makita mo, pagkasama mo ang Panginoon at yun talaga'y ginagawa mo na talagang ayon sa pangako ng Diyos, alam niyo po, hindi po natin kayang ubusin yung pangako ng Diyos. Yep. At talagang ang salita ng Diyos, hindi pa tayo tao, salita ng Diyos ito eh. Yun. It was already settled in heaven. Yeah. Di ba? Yun. Hindi pa tayo tao, wala pa yung ating mga ninuno. Salita na ng Diyos na ito. At hindi po nagbabago ang salita ng Diyos. Yeah. At ang pangako ng Diyos at yung kapangyarihan ng Diyos at pagmamahal ng Diyos sa atin mga kapwa ko ama ng tahanan, di ba? Hindi po nagbabago yan. Ako personally, sinasabi ko ito dahil ito po ay napatunayan ko. Yeah. Sinasabi rin ni Sir Rudy, Yes. yung mga bagay na yan, kasi napatunayan, may kanya-kanya po tayong experience sa Panginoon. Yeah. Kaya nga, kinakailangan lang talaga natin na yung ating mga gawain, yung ating ways, ay lagi natin na ihingi natin lagi ng tulong sa Diyos. Alam mo, sa edad ko pong ito, mga kapwa ko ama ng tahanan, dalawang bagay lang po ang nakikita ko rito sa atin no? Yung makontento tayo kung ano ang meron tayo. That's right. Ibig sabihin, pag nakontento tayo, baka sabihin mo, ito lang kami. Hindi ka na magsusumikap. Of course, kinakailangan mo rin magsumikap para lalo ka pang pagpalain. Ano? At huwag tayo makipag-compete sa mga ibang pamilya
na kung ano yung meron sila. Yeah. Kasi mahihirapan tayo mga kapatid. Diyan tayo nagkakaroon ng problema na yung pangangailangan natin, natutugunan na ng Diyos, ay gusto pa natin yung kagustuhan natin. At diyan po nahihirapan ang mga kapwa ko, tayo mga padre de pamilya. Kaya nga, anong ginagawa natin? Nag-overtime tayo, di ba? Yeah. Nag-extra income tayo. Hindi po masama lahat yan. Yep. Hindi po masama yan. That's right. Kinakailangan natin yan gawin para matugunan yung pangangailangan ng ating pamilya. Ngunit, kung yung ating pamamaraan naman, mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, ay hindi na naka-align, naka-connect sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, baguhin na natin yan. Kasi walang kabuluhan ang lahat ng bagay na ito. Kaya nga, kinakailangan talaga natin na unang-una ay i-demonstrate natin sa ating pamilya yung totoong pagmamahal natin sa Diyos. Yeah. Na makita sa atin personally. Kaya sabi nga ni Sir Joe kanina, kung sa loob ng tahanan, walang ibang ma-pride dyan kundi ang tatay. Which is true. Which is true. Iba tayo mga tatay Pag sinabi natin di ba? At mahirap tayong humingi ng sorry. At mahirap magpakumbaba ang isang tatay. No? Pero, alam niyo mga kapatid, walang mahirap pagdating sa salita ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. No? Walang imposible sa Diyos. Ang kinakailangan lang natin ay lagi nating isasangguni sa Diyos na kapag meron tayong gusto, no, ipanalangin natin, iluhod natin sa Panginoon. Yeah. Wag tayong gagawa ng isang bagay na sa sarili nating pamamaraan. Yeah. Kasi mapapahamak tayo Yeah, mapapahamak tayo. Ilang beses na ba tayo napahamak sa ating buhay? Hindi ko naman po sinasabi na hindi ako napahamak minsan sa aking pagdedesisyon. Pero lessons learned po mga kapatid, may mga desisyon po ako na kung minsan ay talagang gusto ko talaga sa kagustuhan ko lamang ay gusto kong mangyari. Pero nahihirapan ako at minsan hindi na isa sa katuparan. Kaya nga kung hindi natin iluluhod sa Panginoon, na talagang ihingi natin sa Panginoon, na talagang tulungan tayo ng Panginoon kung papaano natin maililid yung ating pamilya, yung ating may bahay, yung ating mga anak, na magkaroon din sila ng commitment sa ating Panginoon. Ito, nakakatuwa nga. Ito, hindi ko naman sinasabi na talagang maayos kaming pamilya. Pero isang bagay ang kinatutuwaan ko, mga kapatid, kasi itong nakaraang old-fashioned Baptist revival, Sir Rudy, Yes, sir. Makikita mo talaga ang Panginoon dito Siyempre, galing kami kay Pulin. Opo. Diba? Tinulungan namin siya na maglipat. Oh. At talagang in-encourage namin siya, in-encourage siya ni Sister Cynthia na bakit hindi mo hingiin sa bagong pagtatrabahuhan mo na magbakasyon ka muna. Oh. Magbakasyon ka muna. At di ngayon, isip-isip si Pauline, siyempre, mahirap nga naman kung sa ganang magsisimula pa lang siya ng trabaho, maglilive ka agad siya kung titignan mo. Pero alam mo, ginawa ni Pauline na mag-file siya magpaalam muna siya na makapagbakasyon, intentionally for the church event, yung old-fashioned Baptist revival. Yes. Ano po? At hindi po naging imposible yun. Naisakatuparan po yun, mga kapatid. So makikita mo talaga na ang Panginoon gumagawa ng daan para talagang maisakatuparan yung ating mga kagustuhan ayon sa kanyang kalooban. So naisakatuparan, pinayagan siya na mag-leave at talagang nakapag-involve. Nakita naman natin. Yes, sir. Hindi lang nakita. Napatunayan Natikman ko din. Nakatulong siya, naging bahagi naman siya sa pagluluto para sa Yes. mga pastors at saka mga dito sa mga wife, Yun. At naging bahagi siya. So, nakikita mo mga kapatid, maging si Tricia, bigla siyang nagkasakit. Oo. Kasi hindi nga siya mapayagan. Yun. Hindi siya mapayagan na kung Mag-absent. magpa-file siya ng leave,
hindi siya papayagan na makapag-live. So, may pamamaraan, mga Yeah. kapatid. May sakit Yung tinatawag na holy lies. Di ba? Pero alam niyo po, mga kapatid, kung ang ating kagustuhan ay talagang nakakonect sa salita ng Diyos at sa kalooban ng Diyos, walang imposible, mga kapatid. At talagang naisakatuparan yan. Pagbalik ni Pauline sa kanyang trabaho, nagsimula kaagad siya ng trabaho. Yun. Di ba para lahat kaya nga, kung hindi natin ipapakita, mga kapwa ko ama ng tahanan, hindi natin i-demonstrate sa kanila yung pag-ibig natin sa Diyos, ay talagang mahihirapan tayo kasi hindi naman ito automatic eh. That's right. Hindi yung makikita mo yung anak mo magtitiwala sa Diyos. Kung tayo, mga leader ng tahanan, wala tayong gaanong tiwala sa Diyos. Sinasabi nga ni Sir Rudy na nag-aalinlangan pa tayo. Hindi pa natin ibinibigay yung totoong pagtitiwala natin sa Diyos. At napakaganda yung sabi ng Bible sa Psalms 37 verse 5, ano? Commit thy way unto the Lord. Yes. Trust also in Him. Yun. Ano sabi niya? Ano sumunod? And He shall bring it to pass. Wow, ganda. Ano masasabi mo, Sir Rudy? Bilib ako dyan, Brad. Alam mo, Brad, eto. Sabi nga, kung lagi kasi natin hinahanap, saan ba tayo talaga? Ano ba talaga ang pinakaugat ng problema natin? Yun. Bakit napipigilan yung pag-commit natin? Bakit parang sabi nga, parang ang gaspang ng palad natin. Maganit. Maganit. Parang Maganit. ganun, ano. Kasi may problema talaga tayo sa pagtitiwala sa Panginoon. Yun ang totoo nun eh. Tingnan po natin. Ano yung sabi ni Sir Jao? Dahil sa pride natin. Kaya tayo nagkakaroon ng pride dahil ligit tayo nagtitiwala sa sarili natin kaysa sa Panginoon. Yun. So kung doon yung tiwala natin, yung sabi nga, trust in God, yun doon pa lang kapatid Kung doon pa lang ipapakita na natin yung lubos nating pananalig sa Panginoon, di sana wala na yung salitang pride sa atin ngayon. Bakit? Kasi nagtitiwala tayo sa Panginoon talaga natin. Doon tayo nakasandal sa madaling salita. Kaya kung yun ang gagawin natin, mga kapatid, yung lubos tayo magtitiwala sa Kanya, hindi po magiging problema ang pagsunod sa Kanyang salita. Yun, tama. Totoo po yun. Totoo. Kasi kaya tayo may problema sa pag-commit dahil meron tayong problema sa pagtitiwala. Yun. Hindi po ba? Kaya dahil may problema tayo sa pagtitiwala, nagkakaroon din tayo ng problema sa pagsunod. Yun. Napapansin nyo po, mga kapatid, totoo po yun, mga kapatid. Tingnan ninyo, pagdating sa submission ng salita ng Diyos, may problema tayo. Bakit? Kulang kasi sa tiwala sa Panginoon. Hindi mo, sabi ko nga, kung ito lang ay nasubukan nyo na at naging epektibo naman, abay sigurado ko, hindi, sabi nga, uulit at uulitin mo ang pagsunod sa Panginoon. Bakit? Minsan mo nang ginawa at naging epektibo sa iyo. Napatunayan mo na Kaya nga, totoo mga kapatid, maging ang bawat isa rin naman, si Sir Jao, si Sir Noel, lahat naman kami, sabi nga, hinahanap na mangyari ang gusto ng Panginoon sa amin. Yun talaga. Amen. Yun Yun talaga. At ang tangi lamang susi, pagtitiwala ka sa Panginoon. Kasi pag nagtiwala ka, hindi ka na mahihirapan sumunod sa Panginoon. Hindi ka na mahihirapan mag-submit sa Kanyang salita. Susundin mo ang mga bagay na yan. Bakit ka mo? Tunay yan, sabi ng Biblia. Psalms 119 in verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kapatid, kita natin So, dito sa talatang ito, masasabi mo, tingnan ninyo mga kapatid, ipinapakita ng talatang ito kung asan na tayo ngayon. Asan na ba tayo? Yung nilalakaran ba natin ay yun yung path na hinanda ng Panginoon sa atin? Amen. Kita nyo po? O baka nasa ibang kalsada ka o nasa ibang daan ka. So makita mo mga kapatid, pero kung ginawa nating batayan, sinunod natin ang salita ng Diyos, nag-submit tayo sa salita ng Diyos, kasi sabi nga ng author, thy word is a lamp. No? Yung salita niya ang naging gabay niya, naging tanglaw niya. So sa madaling salita, tingnan ninyo, saan na tayo ngayon?
Yan. Ang salita ng Diyos ang magsasabi kung nasaan ka na ngayon at Yeah. ito rin ang mag-guide sa'yo tungo doon sa next step. Yun. Mga kapatid, magle-level up ka na kung yung salita ng Diyos ang naging tanglaw mo sa buhay mo. Yeah. At, Amen. mga kapatid, tingnan mo, maliwanag sabi ng Bible, and a light unto my path. Mhm. Isipin mo, mga kapatid, it will keep you from falling. Yeah. Hindi pahintulutan ng Panginoon ng salita ng Diyos na ibumagsak ka. Yun. Na Yeah. magkamali ang desisyon mo. Yeah. Bakit? Naging batayan mo ang kanyang salita na kasi nagtiwala ka mismo sa Panginoon. Amen. Kaya nagsasubmit ka mismo sa kanyang salita. At Yeah, yun amen. yung pinaka-the best doon, mga kapatid. Amen. Huwag That's great. mong alisin mo na yung reservation ngayon. Alisin mo na yan. Oo. Alisin mo na. Hindi. Sabi nga, hindi kailangan yan. Kasi sa halip na yung reservation, pag naalis mo yung reservation, maniwala Yeah. ka, kapatid, Magkakaroon ka ng peace of mind. magkakaroon ka ng peace of mind, maalis din yung Pagkaalinlangan. pagtitiwala mo sa sarili mo. Yeah. Yung sabi nila pride, wala na yun. Kasi bakit? Nagtiwala ka na sa Panginoon. Yeah, Yun ang amen. pinaka-the best. So mga tatay, i-combat natin ang bagay na ito. Yeah, Sabi amen. nga, Yeah. lahat naman ito para sa ikabubuti pa natin. Yeah. Sa lahat ng mga nanay na nandyan, alam ko po na yung iba sa inyo ay nakatutok din. Ang dami nga mga nanay. Sabi nga, bagamat usapin ito ng panglalaki, Yeah. ay kapaki-pakinabang ito para sa lahat. Yeah. Ano po? Amen. At, Pamilya, totoo po, pang pamilya to eh. Kasi Pamilya kahit talaga to mga eh. team focus nga, Oo. nag-send ng Oo. picture. Oo, That's good. sabi nga, Amen. may tama ito kahit saang anggulo. Kasi Oo. pag sinalo mo itong ating aral ngayon, dinampot mo, kinuha mo, ay, pakikinabangan mo ito. Alam mo, Sir Rudy, kung bakit na kapakipakinabang sa mga nanay, sa mga young people, Yes. at sa mga tatay? Dahil salita ng Diyos eh. Yeah, oo. Salita ng Diyos eh. Totoo naman. Applicable ito sa lahat ng bagay. Totoo yan. Ano man ang kalagayan natin sa buhay. Yes. Talagang salamat. Alam mo, isang pasasalamatan natin sa Diyos. Yeah. Yung meron tayong simbahan. Yeah. Tama. Totoo yan. I'm telling you, sabi ko, tinatanong ko ang aking sarili, Sir Rudy, Sir Yes. Giao, ano kaya ang buhay ko kapag wala akong simbahan? Tama. No? Kaya yung pa lamang, mga kapatid, isang malaking pagpapala na yun, mga kapwa ko ama ng tahanan, na merong tayong simbahan na nagtuturo sa atin kung paano natin mamahalin ng Diyos. Pangalawa, mayroon tayong pastor. Tama. Po? At hindi naman po sa pagmamayabang at sa pagmamalaki na iba ang ating mahal na pastor. No? Siya ang ibinigay ng Diyos sa atin, Yun. kaya mahalin natin ang ating mahal na pastor. Yeah. No? Alam niyo po mga kapatid, salamat na nagsimula akong magpamilya kasama ko ang ating mahal na pastor. At hanggang sa ngayon, kasama ko pa rin ang ating mahal na pastor. At talagang nakikita mo mga kapwa ko ama ng tahanan, ang problema lang po natin, hindi ko naman po hindi naman sinasabi na perpekto akong tatay. Pero salamat sa Panginoon na may salita siya ng Diyos. Yan. Dahil nakikita ko po rito, minsan, marami akong mga desisyon na mali. Pero hinihingi ko sa Panginoon na tulungan talaga ako ng Panginoon na magkaroon ako ng right decision bilang isang ama ng tahanan upang unang-una, wala naman tayong ibang intention dito, mga kapatid. Yeah. Kundi pasayahin natin ang Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, kapag ang Diyos ay masaya sa ating buhay at maayos yung relasyon natin sa Diyos, ako'y naniniwala na hindi tayo mahihirapan na magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa ating pamilya. Kasi Amen. wala naman tayong ibang pasasayahin dito kung hindi naman natin na hindi naman sinabi ng Bible na pasayahin mo ang iyong pamilya, di ba? Yeah. Pasayahin mo ang iyong pamilya. Ano ba yung sabi ng Bible sa Ecclesiastes? Fear God and keep His commandment. For this is the whole duty of man. Yeah. Amen. Yun ang ating tungkulin, mga kapatid. That's right. Bago natin Amen. pasayahin yung kumpanya na ating pinaglilingkuran,
pasayahin muna natin ng Diyos. Yeah. No? Kasi mga kapatid, tulad nga na sabi ni Sir Ivan na wala tayong maipagmamalaki sa Yeah, Diyos. that's the At point. naranasan na natin yung pandemic, mga kapatid, di ba? Anong nangyari nung pandemic? Hindi natin ine-expect na yung malalaking kumpanya nagdi-declare ng bankruptcy. Nagsasara. Yeah. Nagsasara, mga kapatid. Pambihira. Hindi pa ba natin masasabi na dakila ang Diyos sa ating buhay? Yun. Na sa kabila ng pandemic na dumating, buo pa rin yung ating pamilya. Andi dito pa rin Amen. tayo, nagkakasama-sama pa rin tayo. Hindi pa maliwanag na kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Sa sarili mo bang kakayanan yun, mga kapatid? Ang mga tao nga hindi nakakapagtrabaho eh. Sir Rudy, di ba? Walang transportasyon. Walang transportasyon, mga kapatid. Hindi ka pwedeng makapagtrabaho. Kung yung sinasabi mo na kapag hindi ako nagtrabaho, ay paano ang aking pamilya? Anong nangyari sa'yo noong mga panahon na yon? Pinabayaan ka ba ng Diyos? O talagang nanatili yung katapatan ng Diyos sa ating buhay? Kaya mga kapatid, ito po, sabi nga ng ating mahal na pastor, hindi po tayo naglalaro dito. Yeah. Hindi po tayo pumapatay ng oras for the sake lang na sinasabi natin na wala tayong magawa. Ano ba mga kapatid? Kapaki-pakinabang ang lahat ng ginagawa natin. Yes. Amen. Kaya nga, nasa atin na po yan. Kaya nga, nasa atin ang desisyon, mga kapwa ko, ama ng tahanan. Tignan natin kung kanino tayo magko-commit. Sa temporal na bagay ba o sa eternal na bagay? Yan. No? Asyan. Of course, kapag nag-commit tayo, kailangan natin ng pagtitiwala. Saan ba tayo dapat magtiwala? Sa Diyos ba o sa mundo? 'Di ba? Kaya nga dapat natin minsan unang-una nating i-examine yung ating sarili. Ano ba? Asang estado na ako? Saan yung relasyon ko sa Diyos? Asaan na ako? Saan na ako naroroon? No? Sa anong level ko na sa relasyon ko sa Diyos? Yan. Kasi it's between you and God, no? Amen. Ako ang siyang makakapagsabi sa kung ano ang relasyon namin sa Diyos. At huwag tayong magdepende sa misis natin. Kasi faithful naman si misis. Baka siyempre, di ba? May mga gano'n eh. Faithful naman yung mga anak ko. Hindi yun ang dapat natin unang tanungin natin yung ating sarili. Ano ang relasyon, ano ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos? That's right. Upang sa ganon, mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos, andyan lang yan eh. Sabi dyan lang, ibabagsak lang yan ng Diyos, di ba? In fact, patuloy nga nilang nakakamtan eh. Sa Oh, totoo lang, nakita tingnan mo ko. yung tingnan mo kapatid ha, putuloy ko saglit dyan. Yeah. Sipin mo, sa kalagayan natin ngayon, sa totoo lang, nakausad ka na rin naman, di ba? Yeah. Totoo naman, hindi nagkulang ang Panginoon sa atin. Yeah. Yan ang totoo, hindi siya nagkulang. Prinubide ng Panginoon, isipin mo, andyan yung pamilya mo, buo, iningatan, may simbahan ka, doon pa lang biyaya na sa'yo. Yeah. Nananatili ka sa trabaho mo, at Yun. sa totoo lang hindi nagkukulang sa'yo ang Panginoon. Kapatid, Yeah, amen. prueba na yan ng pagpapala ng Panginoon sa'yo. Amen. So kung dyan pa lang sa kalagayan na yan, pinagpapala ka na, nandyan ka na andito ka na O, tingnan mo, membro ka na ng simbahang ito. Nakasakay ka na, kumbaga sa ating nakasakay ka na sa isang sasakyan. Okay? At sa tamang Oo, sasakyan. sa tamang sasakyan. Ang tanong ko, bababa ka pa ba? Yun. Bakit ka bababa? Ang tanong, bakit nagmamadali ka ba? Alam nyo, minsan ang biyahe, kaya nga may salitang joyride. Ano po? Ano, joyride? Yeah. Tingnan nyo ang joyride, mabagal lang ang takbo, mabagal lang ang pacing. Pero umuusad at nag-i-enjoy habang pinapanood ang mga kapaligiran. Makikita nyo po, tingnan mo, ipinakikita sa iyo ng Panginoon ang ganda ng buhay. Mga kapatid, hindi nagmamadali. Mabagal lang ang pacing para makita mo kung ano ang ganda ng kapaligiran. Ano ang ganda ng gawain ng Panginoon. Okay? Amen. Ang tanong ko, ba't ka bababa? Dahil ba sa Amen. nagmamadali ka? Mhm. Please, kapatid, joyride. Amen. Masaya ang joyride. Kapatid, masaya ang joyride. Walang joyride na nagmamadali. Yun. Kaskasero yan, hindi joyride yan. At Delikado saka pag yan. nagmamadali ka, Sir Rudy, andyan dyan lagi ang disgrasya. Yun, kaya nga pag sinabing joyride,
i-enjoy mo. Yun. I-enjoy mo na ang buhay mo ngayon bilang Yun. membro ng simbahang ito. Yeah. At huwag kang bumaba. Yun. Sumakay ka lang. Sumakay ka lang. Yeah. Sundan mo lang. Oo. Sige lang. Huwag kang magmadali. Isang araw, makikita mo. Makakarating ka rin. Yeah, that's it. Mai-enjoy mo ngayon. Makakarating ka sa katagumpayan ng buhay. Yun yung mga Kapag, sinasabi. Sir Rudy, Oo. kasama mo ang Panginoon. Yun! Ah, Yan diba? ang sinasabi. Yan lang naman ang sekreto sa buhay. Yun eh. lang yun. Yun Kaya, lagi nating kasamahin enjoy ng mo. Panginoon. Yeah, huwag ka nang bumaba. Yeah. Yung pinaka-the best doon. Mag-involve ka na. Yeah. Mag-involve ka na. Alam mo, Nandyan na hindi eh. naman sa, yung sinasabi na, hindi kasi na mag-involve ka na full-time ka na. No, hindi Ah, gano'n. hindi. Mali, mali. Sa hindi. Ibang level yan. Magpagamit ka sa Panginoon. ibang level yan. Alam nyo, kahit nasa trabaho ka, pwede kang gamitin ng Panginoon. Tama. Ikwento mo sa Kanya kung anong ginawa ng Panginoon sa iyong Yun. buhay. Tama Alam yun. mo, yun lang po ang sekreto eh. Diba? Ah. Pasayin natin ang Panginoon. Alam nyo po, halimbawa, si Sir Rudy. Ah. Lagi kong ipinagmamalaki si Sir Rudy kay Sir Jow. Tama. Pambira, Sir Jow, si Sir Rudy, ganito, ganito. Ah. Eh, hindi mo naman sinasabi yon. Oo. Eh, pag halimbawa, pambira, laging binibida ni gumabay si Rudy kay Jow. So, ganun. Eh, nung nalaman, matutuwa ka kaya sa akin, Sir Rudy, o magagalit? Sa Matutuwa, bagay syempre. yan. Matutuwa, Matutuwa ka, di ba? Oh. Binida mo na nga eh. O, dalhin natin sa kabilang dako. Yan. O, kapag ang Diyos ang lagi nating ibinibida yan. sa kapwa natin, magagalit kaya ang Diyos? Yeah. Tingnan natin, konting ano lang. Mas matutuwa pa. Matutuwa ang Diyos. At saka, Yun. alam niyo po, yun ang sekreto. Yun ang sekreto. Lagi nating pasasayahin ang Diyos. Ano man ang ating ginagawa, saan man tayo naroroon, wala po tayong ano. Basta Yeah. ipahayag lang natin yung kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. At talagang hingin natin sa Diyos na talagang bigyan tayo ng katalinuhan para lalo, kung hindi, ito, masaklap dito, baka tatay ka, hindi ka pa marunong mag-soul winning. Mga basics yan. Mga May sabi natin dito. Pero ang punto kasi dito, alam niyo mga kapatid, to sum this up mga kapatid, itong pinaka-importante, babagsak tayo doon sa punto na kaya hindi ka makakapag-commit talaga sa Panginoon. Actually, ito na lang, tanong na lang, ano ang naghihinder sa'yo para mag-commit ka sa Diyos? Yun, amen. Ano pa kaya? Sa kabila ng mga narinig nyo po, mga naririnig, lalo na sa ating mahal na pastor, hindi lang sa amin. Dito mga kapatid, ano na lang to eh. Re-echo. Echo na lang ito eh. You see? Kumbaga, muling paalalahanan na lang tayo dito eh. Usapan na lang natin po ito eh. Kumbaga, virtual fellowship na natin ito eh. Yes. Yeah, Yes, amen. virtual program na kung saan nag-uusap tayo dito. Nandiyan kayo sa comment section. Nandito kami sa studio. And, pero bago pa yan lahat, nandiyan ang ating mahal na pastor na madalas po natin napapakinggan sa kabila ng lahat ng ating napapakinggan na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na pastor at ng kanyang salita, ng salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ano pa kaya ang maiisip natin na pwedeng maghinder para tayo mag-commit sa Diyos? Isa lang. Yeah, Pride. amen. Yun. Babagsak tayo palagi sa pride. Kaya mga That's kapatid, right. yan ang magandang trabahungin natin sa sarili natin ngayon, year 2025. Yun. Yung pride. You see, i-check natin yung sarili natin sa bagay na marami ng mga tatay na nag-i-involve. Ikaw na hindi pa nag-i-involve. Kamusta ka na? Anong plano mo? You see, kasi sabi nga natin, alam natin, huwag nating ihiwalay mga kapatid ng simbahan ay ang anumang meron tayong aktibidad sa ating simbahan, yan ay malaking tulong para sa ating pagtataguyod ng ating pamilya. Yeah, You see, amen. kaya nga church family tayo eh. Yeah. You see, family-oriented yung church natin. It's because doon nakafocus. Now, the point here is this. Ang sinasabi ko lang naman po sa bago po tayo magtapos, alright? Dahil nabot na po tayo ng ating oras. Ang punto lang po natin dito mga kapatid is this. Para sa ating mga fathers, ano ang nais nating gawing commitment sa Diyos? At ano ang maaaring, ano yung humahadlang sa Yun. pwede nating gawing commitment sa Diyos? Kasi tandaan natin, mga fathers, mga leaders, even sa mga husbands, kung wala pa kayong mga anak, at least kayo bilang isang asawa, I mean, when it comes to your marriage, when it comes to the family, anong commitment ang gusto mong bitawan sa Diyos? At ano yung humihinda? Alam mo yan eh. Yeah, amen. Alam mo yan. Kayong dalawa lang ng Diyos nakakaalam yan. The point Totoo here yan. is this. Mga kapatid, mas piliin natin yung mga bagay na kung saan magpapalapit sa atin sa Diyos. Sabi ko Amen. nga, ang pag gumawa tayo ng commitment, yan ay isa sa mga bagay na magpapalapit sa atin sa Diyos at magpapakilala pa sa atin lalo sa Diyos. Mas Amen. magiging kilala pa natin ang Diyos. Amen. Kaya again, sa mga fathers that are watching right now, sumusubaybay, kayo nagpapasalamat na kasama namin kayo ngayong tanghali na ito. Amen. The point here is this.
ano na ang commitment? Tapos na, 31 na. Amen. Oh. February na bukas. February, a month of love. Yeah. Ano yan? The point here is this. Ito na nga po, sinasabi ko, February na. February 1 na bukas. Tapos na. You see, Oh. sa pagpasok ng February 1, nais ko pong muling itanong sa bawat isa sa atin, kamusta na tayo sa commitment natin? Yun. Good You see? point. Are we still paying attention to our commitment? At hindi lamang po yan, mga kapatid. Kung meron mang umahad lang para makapag-commit ka sa Diyos, tinatrabaho na ba natin? Yun. You see? Tinatrabaho na ba natin? Mga kapatid, masaya pagka mas kilala mo ang Diyos. Kasi the more na kilala mo ang Diyos, the more na merong maidudulot na maganda sa pamilya mo. That's true. Yan ang Amen. pinaka-importante sa lahat. Amen. Alright? Dito muna tayo magwawakas. Sir Rudy, Sir Noel, maraming salamat muli. Maganda yung mga napakinggan natin kila Sir Rudy, Sir Noel, at mga pinag-uusapan natin, mga nire-review Yes. natin dito. Amen. Para sa inyo mga fathers, alam naman namin na may meron din kayong mga may pwede rin ma-share dyan. Huwag kayong mahiya. Mag-usap tayo sa comment section. Join us. Binabasa po namin yan. Amen. Hindi namin yung kaliligtaan. As much as we can, and hanggang kaya po namin, ay babasahin po natin yan, lalong-lalo na pag nanggaling sa inyo ng mga tatay. Amen. Alright, muli Amen. maraming That's salamat right. po sa inyo pong pagsuway. Paalam na tayo, Sir Rudy. Yes, Amen. thank you so much po sa lahat ng tumutok, and I pray na kami naging blessing po sa inyo. At ingat po kayo, and whatever you do, do it for the glory of God. God bless you all. Sir Noel. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa po sa atin at sa susunod na Biyernes. Yes. Magkita-kita po muli tayo. Amen, amen. At Amen. ang Biyernes na yan ay February na. February na. Yes. Ang bilis. Amen. Ang bilis ng panahon. Bilis lang yan. And, 11 months na lang. Yes, Pasko 11 na months na lang. naman. 11 months na lang yan. Amen. Yung 11 months na yan, kada buwan, sasabihin natin yan. Yeah. Mamamalayan nila dyan. Wala na, tapos na naman yung 2025. Kaya, Yes. stay Mabilis. committed. Amen. Stay committed, fathers. Alright? Muli maraming salamat, North, South, East, and West Corner, and to our viewers nationwide and worldwide. Thank you very much for tuning in with us and all the CSI pastors and preachers, and also sa lahat din ng mga mothers, nanonood, young people, thank you for tuning in with us. And again, have a blessed Friday, everyone. Do not miss. May mga programa pa tayo mamaya sa ating pong the preparation program. Do not miss that. I believe that will be a great blessing to all of us. All right. Again, ay maraming salamat po sa inyong pagsubaybay on top of all of this. Lagi na sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Friday afternoon. Amen. Bye. To some it's just an emblem of formality. It's a symbol that's been used so frequently. Many blaspheme and despise, though it's ancient, it abides. A shrine and through his feet, he took the nails for you and me. Angels watch as he died for the lost. And though he couldn't walk away, he chose the cross. You see why this old emblem is so dear to me. 'Cause it stood for suffering, yet it brought us peace. It bridged the gap for men, offered cleansing for our sin. An icon that reminds us that we're free. There was a cross made for the Son of God at Calvary. 2 pieces of